pagdiriwang ng Cooperative Month ngayong taon, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Marla Paradillo, ang Public Utilities Cluster Head ng Cooperative Development Authority. Asek Paradillo, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nanonood. At it is my pleasure to be here to share doon sa aming pag-celebrate ng Cooperative Month. Salamat po. Asek, ano po ang tema ng selebrasyon ng Cooperative Month ngayong taon at ano po ang mga nakalatag na mga activities po? Ang tema sa taon na ito ay Cooperatives United in Purpose and Action, Sharing Prosperity to Build a Better World. Kami po ay nag-kick off last October 1 sa Seda Hotel. National po yun, ang kick-off na yun. Inatinan po ito ng lahat ng mga regional directors namin sa buong region at yung mga national cooperatives na kagaya ng National Alliance of Cooperatives and lahat ng mga stakeholders na national in scope. And after that, dahil kick-off po yun, meron pong kanya-kanyang activity ang bawat region. Kung yung ibang gusto pong tumingin o makihalubilo sa pag-celebrate kung saang region kayo, tingnan nyo lang ang website ng CDA, makikita po doon. And just yesterday, nag-open po ang House of Representatives under Committee on Cooperatives ng Bazaar, kung saan nasa Congress ngayon yung lahat ng mga produkto na naabot nilang tawagan at lumahok, ay nandoon po makakabili tayo ng mura lahat po ng produkto ng cooperative sa House of Representatives. Hanggang 1 linggo po yan. So kanya-kanyang celebrate po. Nasa website po ng CDA yun. Asik, mula naman po sa tema ng Cooperative Month, gaano po kahalaga ang papel ng mga kooperatiba sa pagkakaisa para sa mga hakbang na ikauunlad po ng ating bansa? Ay, malaki po. Malaki, ma'am, kasi marami tulong ang gobyerno na hindi agad-agad makarating, especially during calamities, pandemics, at sa mga hindi nating inaasahang mga dilubyo, no? Ang kooperatiba ay nandoon kaagad kasi kahit sa maliliit na mga barangay, ang co-op ay nandoon. So hindi kaagad nararating ng ating gobyerno yung mga tulong at yung mga ayuda nila, pero ang co-op nandoon upang mag-fill in doon sa gap na hindi kaagad natin marating sila. So, ang laki po ng role ng co-op sa pagkakaisa dahil sa maliit na bagay na pinagsama-samahan nila, napipilitan silang tumulong bawat isa dahil nakikita nila yun na hindi naman nakikita kaagad ng ating gobyerno. So, ganun po kalaki. Napakalaki ng role ng co-op. Okay. Pero ma'am, ano naman po yung mga programa at yung prioridad ng Cooperative Development Authority mula po dito? Okay. Ngayon naka-priority ang Cooperative Development Authority sa digitalization and then training capacity ng ating mga member ng co-ops dahil kailangan po ang continuous education ng ating mga miyembro ng ating mga co-op. Buwan-buwan po yan, nagkukondak kami ng mga trainings para sa kanilang capability buildings and also ngayon po gusto nating wala nang maliit na co-op. So naka-budget po yan to this year and even last year and next year, binigyan na po tayo din ng gobyerno ng budget dyan para yung mga maliliit na co-op, yung tinatawag nating merger and consolidation program ng CDA, wherein ang maliliit na co-op ay pagsamasamahin, bigyan ng capital para hindi manatiling maliit na sila ay lumaki. Ano naman po ang mga hakbang ng CDA para mas mapalawak pa ang kaalaman ng publiko tungkol sa kahalagahan ng kooperatiba? Opo. Yan po ay para malaman ng yung information dissemination, minabuti ng authority na makipag-ugnayan sa local government. So ang ating mga programs ngayon ay kasama doon ang tinatawag nating Cooperative Development Council at saka yung mga Cooperative Development Officers kung saan sila ang nandoon mismo sa mga maliliit na area para sa awareness ng kung meron ng co-op, mas mapaigting ang kanilang operations at mas maalalayan sila. At pag wala pa, ipinapaalam natin na merong co-op para kayo sumali at makinabang sa kung ano mang meron ang co-op na yun. So, yun po. Asek, alam po natin na very impactful po ang role po ng mga cooperatives po, no? Pero ma'am, para po matiyak na inclusive at sustainable ang pag-unlad po ng mga kooperatiba, ano po ba yung mga strategies at hakbang para po ma-ensure ito? Itinutulak ng CDA ang mga trainings na
kung saan mahone ang kanilang mga skills at saka yung access to finance. Isa ito sa sinusulong natin na makapag-avail sila kasi alam niyo po, ang dami-daming programa ng gobyerno na minsan hindi alam ng mga tao. So para malaman nila yung access doon, ibinabahagi natin sa kanila dahil nakipag-ugnayan naman ang CDA sa halos lahat ng mga government agencies na mayroong financial access. So isa yun na para maturuan sila yung kanilang mga produkto, kunwari DOST, DTI, para ay talagang masustain nila na hindi lang for now ang kanilang magiging business. So para sustainability, innovation ang kanilang mga products. So lahat po yun ay ginagawa ng authority para po to ensure the sustainability of their mga capacity nila and kanilang business. Nabanggit niyo po yung mga loans sa ASEC. Meron po ba yung mga collateral? Kasi ba kung kooperatiba or iba po ba yung requirements para mas madali silang maka-avail po ng loans niyan? Depende po sa laki ng halaga na kanilang i-avail. Kung 50 million, mataas, meron. Pero kung like co-op banks, kung ikaw ay primary co-op na hihiram ka sa co-op banks, medyo hindi na yun ganun kahigpit dahil co-op ka. Pero pag pupunta ka sa mga financial institutions like mga land bank, kung ano pa man, meron talaga tayong pagdadaanan na proseso but lesser than the regular window. So, meron din pong magandang aspeto kung ikaw ay co-op dahil merong window para sa co-op na hindi ka ititreat na yung parang mga businessman talaga na malalaki. So, meron silang and especially dito sa ating mga federations na nagpapahiram talaga sa mga members, yun ay napakagandang advantage sa ating mga co-ops. ASEC, ano naman po yung pakikipag-ugnayan ninyo sa ibang institusyon para suportahan ang mga komunidad sa pamamagitan ng cooperative development? Ay, napakaganda po kasi nakakadadaos lang namin ang aming lahat ng stakeholders ng government. Actually, meron kaming pakikipag-ugnayan sa TESDA, DOTR, DILG, DA, at sa iba pa na merong cooperative programs. So lahat po yan, tinatap natin para magamit natin, mapakinabangan natin yung programa nila na hindi alam ng co-op. So ang CDA na mismo ang nagbi-bridge doon sa mga national government offices na willing namang tumulong sa ating mga co-op development. ASEC, kanina na-mention niyo po na isa sa mga priorities po ng ahensya niyo po ay yung digitalization, transformation. Ma'am, pwede ba kami makahingi ng update tungkol sa digital transformation program po para sa digitalization po ng mga kooperatiba po natin? Yes po. Siguro sasabihin ko yung tungkol sa cluster ko. Sige, kasi hindi ko pwede pahimasukin ng ibang cluster. Ako, ang hawak ko po ay public utilities cluster, which include the transport cooperatives, na alam naman natin ngayon na napakalaking usapin ang modernization program ng public transport. So dito po, last July 27, kung hindi ako nagkamali, naglunsad po ang CDA ng accounting system, digital to accounting system na pinamigay sa mga co-op. Ginastusan ito ng authority para gawin nating digitalize ang kanilang accounting system na pare-pareho sila, na pwede na nilang kahit saan sila makikita nila yung kanilang ano ba ang nangyayari sa finances nila, kung on track pa ba sila. And at the end of the month, makakapag-produce sila ng kanilang financial statement after 3 months and a year. So, meron kaagad automatic na hindi na nila kailangang magpunta pa kung saan-saan at mag-ano ng bookkeeper. Basta dumaan lang sila sa training kung paano nila gamitin yon. Yun ay ibinigay ng authority na libre. And dito sa hawak din po natin ang digital co-ops kung saan yung mga kagaya ng sikat na ginagamit natin na doon na tayo nagbabayad, doon na tayo dinadaan yung padala. Meron din po ang co-op niyan. Dalawang malalaking co-op meron tayo niyan, yung one digital co-op. Yeah, one digital co-op and yung co-op Maya. So lahat po doon, payment system, mga tuition nila, mga lahat na kailangan nila, bills, lahat po yan ay isiniserve na ng kooperatiba. Mababa po ba payment fees niya? Mas mababa di hamak kaysa ating yung mga sikat na meron ngayon sa mga malalaking korporasyon. Mas hamak po na mas mababa. Kaya mas affordable. Mas affordable, yes po. At
Ang atin pong mga maliliit na mga kababayan ay nabigyan ng opportunity na malaman nila what is digitalization. Hindi lang ito para sa mga may edukasyon, may mga pera, kung hindi, dapat pantay-pantay. Asik, nabanggit nyo nga po na hawak po ninyo ang Public Utilities Cluster. Ano po ang iba pang mga inisyatiba ng CDA para tugunan ng mga usapin, particular na sa sektor ng transportasyon at tubig? Yeah. Sa tubig, unahin ko yung tubig kasi maiksi. Yung tubig, ang problema talaga ng tubig is capitalization. Hindi po sila makaka-compete sa mga dambuhalang korporasyon kung walang capitalization. So minabuti po natin na i-amend ang ating batas, ongoing po ang amendment ng ating batas para dyan. Ginawa natin silang special type of cooperatives wherein ang mga co-op ay miyembro nila at ang mga co-op kasi mayayaman, hindi kasi pwedeng individual, walang pera ang individual. Ang co-op ang mayayaman, so sila ang makapagbigay ng malaking capitalization para makapag-compete sila sa malalaking korporasyon. So pag ma-approve ang batas, hopefully this year ma-approve ang batas, sila po ay special type of co-op na kung saan pwede nilang pagsamasamahin ang kanilang mga resources upang makapag-compete sila sa malalaking korporasyon na ngayon existing. And yun po yung sa water. Ang sa transportation naman, maraming intervention ang Cooperative Development Authority sa modernization program ng government. Naglunsad ang CDA this year and last year ng massive po ito na training para sa mga transport cooperatives kasi dati naman pong wala ito, biglang nagkaroon, nag-implement tayo ng modernization sa transport na hindi talaga alam ng ating mga co-op. So, ang intervention ng CDA, nag-training sila, especially financial management. Dahil po sa mga cases na umaabot sa CDA, nakikita natin na pinag-aawayan nila yung pera. Kasi dati silang walang pera ang transport co-op noon. Bigla pong nagkaroon ng modernization, nag-loan sila 100 million, 50 million, 80 million. Hindi nila alam paano gagastusin. So tinuruan sila ng authority ng financial management. At pagkatapos noon, inulunsad natin yung accounting system. And ngayon po, meron, starting January, meron na pong gaganapin na capacity building, ang CDA, and even yung pagpapatakbo ng co-op, governance and financial management, monthly po yun para po sa kaalaman ng ating mga transport cooperatives sa buong bansa. Sa November po gaganapin ang trainers at TOT, training of trainers, para po i-capacitate natin ang ating mga trainers para sa buong bansa. So marami po. Exciting times ahead, no, ma'am? Ma'am, mensahe niyo na lang po kaugnay ng Cooperative Month po. Okay. Sa lahat ng mga cooperative na nakikinig, Happy Cooperative Month. Dapat po maging proud tayo na tayo ay miyembro ng co-op dahil kahit gaano po tayo kaliit, tayo po ay parte ng ating ekonomiya at patuloy po nating pagsisilbihan ang ating mga miyembro. Pag ang ating co-op ay lumaki na, dapat po maramdaman ng bawat miyembro ang paglaki ng ating co-op, hindi lang po sa mga officers. Okay po. Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Mirla Paradillo, ang Public Utilities Cluster Head ng Cooperative Development Authority. Maraming salamat din po sa lahat at maraming salamat sa inyo. Thank you po, Asik.